Okay, magandang hapon pong muli mga kaibigan. Nako, napapansin nyo na masyado akong haggard. Wala pa po kasi akong tulog. Hindi pa ako nakakatulog. Kasi nga, bumabalik yung aking skin issues ko. Hindi ako makatulog, sobrang kate. Kaya babalik ulit ako Manila. Parang hindi ako gumaling doon sa sa ibinigay sa akin ng doktor na yung expired na gamot. So baka bumalik ulit. So ngayon, gusto ko na pong matulog, kaya ayokong matulog muna bago mag-vlog. Kasi baka hindi na ako magising. Or magising man ako, baka hating gabi na. Hindi, too late for too late for posting. So, mayroon po kasi akong gustong ikwento sa inyo. Medyo nag-aalala rin ako. Parang chismis. Pero, ewan ko. Ito po kasing di ba yung mga anti-BBM? Mga anti-BBM vloggers, yung matagal na yan yung gustong patalsikin si PBBM ba? At ngayon, yung isang vlogger na retired general, siya po yung narinigan ko na kesyo natataranta daw ngayon yung kampo ni BBM na parang matutuloy na daw po yung kudeta. My goodness, at saka parang yung pagkukwento po niya, parang wala sa kanyang emotion yung pag-aalala na yung pag-aalala para sa bansa, pag-aalala para sa kay BBM, sa pamilya niya, kung halimbawang mawala matuloy na ikudita si PBBM, siyempre sino ang papalit? Ako ayoko. Sila kasi masyado silang pro-Sara. Kaya gustong-gusto na nga nila na mawala na si BBM sa Malacanang at ipalit na si Sara. Pero my God, mga kababayan, ewan ko po sa inyo, pero ako, sa mga pinaggagawa ngayon ni Sara, yung tungkol sa confidential fund, ewan lang. Ako mas gusto ko na sana naman yung mga kudita-kudita na yan. Pwede ba? Hindi po maganda yung pabago-bago ng leader. Ano naman akala, kayo po kasi na mga anti-BBM kayo, wala kayong nakikitang mabuting ginagawa. Ang nakikita ninyo, mga kapalpakan, mga kasamaan, at lahat po na nangyayaring problema dito sa Pilipinas ngayon, isinisisi po ninyo sa presidente. Ano ba? Kanino bang kasalanan? Porque siya ang nakaupo? At ang taas ng presyo ng bigas? Porque siya yung nakaupo? Siya ang may kasalanan? Bakit hindi nyo i-rewind? I-rewind nyo yung tape. Go back 5-6 years ago. Inalagaan ba yung sektor ng agriculture? Ano nangyari noon for the past 6 years? 7 years na. Na siyempre, na-carry over yung problema dito. Ay, naku. Itong mga hindi naman pwedeng tawaging bobo. Kasi matatalino mga professional ito Pero ewan ko ba kung bakit sobra-sobra na lang ang bilib, paghanga sa dating Pangulo at sa anak nito. Alam mo, sorry sa mga tagahanga ni Sara, pero ako, wala po akong nakikitang leadership quality or intelligence
Hindi ko sinasabing bobo siya, pero yung leader, wala akong makita. Kasi dapat nakikita natin ngayon yun. Ngayon, ang dami niyang trabaho, yung sa NTFL, siya pala yung chairman ba, o vice chairman, yung pagiging PC, yung pagiging secretary ng education. Parang wala naman pa ako nakikitang achievement eh. Wala akong nakikitang extraordinary skill or talent na paano na lang kapag siya na ang nakaupo. Paano na lang kung ganito ba? Na parang puro na lang pondo at confidential fund ang issue. Tapos itong mga anti-BBM na ito, parang napaka-excited nila. Na parang ang saya-saya pa po niyang nagkukwento, panoorin niyo doon sa vlog niya. Matutuloy na ba yung kudita? Ganun siya. Nakangisi-ngisi pa. Na sila, natataranta na sila. Naku, pag natuloy ang kudita. Ganun ba yun? Hindi po masayang issue yung kudita. Paano kung yan ay maging bloody? Ang pinagbabasehan niya po ay yung survey ng isang survey firm na akala ko for all Asia ito, dito lang yata sa Pilipinas to eh. Based on Philippine company, pero all Asia yata yung kinikater. Yung Publicus Asia, na ang sabi doon, bagsak daw ang popularity ni BBM at pati na yung trust rating. Now, speaking of popularity and trust rating, nag-iiba-iba po kasi depende sa kung sinong kausap mo eh. Kapag pro-BBM, Marcos loyalist, iba ang sinasabi. Popular. At pero kung yung ito nga, yung mga kontra kay BBM na gustong-gusto na siyang tumalsik ay napakababa daw ng trust rating at yung popularity. Ewan ko. Yan kasi sino ba ang nagpa-survey? What is the purpose of the survey? Sino ang gumastos? Hindi kaya strategy lang yan ang mga anti-Marcos talaga? Or even China? Sino ba ang gustong-gusto mawala ang presidente sa ngayon? Nang sa ganon, pag napalitan ng presidente, na alam natin kung sino ang papalit, balik sa maliligayang araw na naman po ang China. Duda ko China po ang may pakanan yan. Kasi, matagal na panahon na siya ang pasimuno ng gulo dito sa atin. Yung naging problema ni Apo Lakay noon. Akala nyo, saan galing yung ugat ng kaguluhan noon kung bakit nagdeklara ng martial law? Oh, by the way, speaking of martial law, yung martial law was signed, the presidential decree was signed September 21. But it was publicly announced on television September 23 na, today actually, nung na ipinaalam na sa mga tao. At
Actually, September 22, midnight. Kaya, September 23. So, yun po yun. Na, itong pasimuno po ng kaguluhan sa Pilipinas, ang gusto lang naman talaga ito, magkasira-sira tayo. Nang sa ganun, pag unstable ang government, madaling sirain, madaling palitan. Gustong-gusto kasi ng bansang ito na masakop tayo. Dahil ang yaman-yaman po ng bansa natin. At saka yun nga, ito po yung bakod. Tayo po yung bansa natin, tayo po yung bakod na nakakaharang para sila ay freely labas dyan sa Pacific Ocean. Para ano? Para siyang maghari sa Pacific Ocean. At diretso na doon sa American continent. Ganun lang yun. Slow process ang ginagawa nila. Parang slow cooking, low fire. Slowly but surely. Ganon. So ngayon, itong mga pagpapapatalsik na ito, mga kwentong talsik, siyempre, nandiyan na may role po dyan si Maharlika at yung tuta niya na nandyan sa Canada, yung may mga pasimuno ng Let Sarah Lead movement. Hindi ba kayo nag-iisip kung sino itong gusto ninyong ipalit? Kung saan ba ang loyalty niyan? Pro-Filipino kaya yan? Huwag na nating sabihin pro-America, pro-Filipino. Pero pag sinabi nating pro-Filipino, ang iniisip niya po yan ay kapakanan ng bansa natin ng mga Pilipino. Na yun nga, naka-align tayo sa Amerika. Hindi po yan sa pagiging pro-America lang, kundi pagiging pro-Philippines. Palibhasa kasi hindi naman sila affected eh. Nandiyan sila sa abroad. Nandiyan sila sa Amerika, sa Canada. O magkagulo man tayo dito, maging komunista man tayo dito, hindi man sila apektado. Mga kababayan, please. Itong mga nagpapalaganap na ito ng mga maling, mga nakakatakot na chismis, itong kudita, patalsikin si BBM, na yun nga po, sino ang papalit? Yun ang tanong. At alam natin kung sino ang papalit. Anong klaseng tao ba yung papalit kay BBM? May anomalya ngayon? Kurap ba si BBM? Yung Marcos administration ngayon? Kurap ba? Well, I think so. Ba't kailan ba nawala ang corruption sa gobyerno? Are you sure na yung papalit kay BBM hindi corrupt? Immaculately clean? Now, kung pareho din lang naman na corrupt, dito na ako sa pro-Pilipino, hindi mawawala ang corruption eh. Pwede mabawasan, pero hindi mawawala. Gusto ninyong patalsikin si BBM dahil pinagbibintangan ninyo siya na hari ng smuggling, yung asawa niya. Bakit? Kung sakaling mawala si BBM at pumalit, alam niyo kung sino, do you think mawawala ang smuggling? My goodness! Think! Baka nga mas malala pa. Baka mas malala. Tingnan nyo na lang yung issue ng confidential fund. Ako, mas maigi na po yung maging paranoid kaysa maging bulag at tanga.
Do you think itong mga itong upuan ko, nahuhulog ako. Do you think itong mga nagpo-promote ng kudita, ng pagpapatalsik kay Bongbong Marcos, are you sure na yung papalit na administrasyon walang smuggling? Walang drugs? Walang killings? Buti nga ngayon walang killings, oh. Sigurado kayo sa ipapalit ninyo? Kung sinasabi ko sa inyo, kapag si BBM ang nawala at ang pumalit ay yung legal na papalit, baka mas magulo pa. Smuggling is here to stay forever. Kahit anong administrasyon, mana-mana po yan Do you think mawawala yan? Mawawala kung matino ang leader. Paano kung pare-pareho lang? Bakit pa tayo hahanap ng iba kung pare-pareho lang naman maggumagawa? At least ito, hindi ito killer. Diba? Kung pareho din lang naman kung hindi din lang naman mawawala ang smuggling, ang drug trafficking, baka nga bumalik pa ang pogo na sa ngayon ay binaban na nga dito. Paano kung bumalik ang pogo? Yung lahat ng mga ayaw natin. Remember, hindi namumunga ng santol ang mangga. Know what I mean? Ito itong mga nagpapanukala nito, mga nagpromotor na ito, itong tanda rin ako. Itong matandang general na to. Parang tuwang-tuwa ka pa na sinasabi mo na, matutuloy kaya ang kudita? Matutuloy ba? Parang matutuloy? Patatalsikin si BBM. Alam ko lab na lab nito si Sara mga Duterte Pero pinag-aral ito, ikaw mismo nagkwento, pinag-aral ka nung magulang ng Marcos, or was it si Marcos mismo? Nabubulag ba sa mga pinapadalang mga stateside na mga products, kung ano-ano, mga chocolate siguro, mga gamot, mga biskwit, ewan. Padala nung maharlukang kita. Sila yan Sila ang nagpo-promote. Sila ang promotor na patalsikin si Bongbong Marcos. Let's Sara Lee. Iwan ko sa inyo. Basta ako, kabado ako dyan. Kapag si Bongbong Marcos ay nawala sa pwesto at kung ang papalit, makalayas na nga sa Pilipinas. Mas lalong malulubog ang Pilipinas, sabi ko sa inyo. Nungka yan babangon. Tingnan mo nga nangyari nung nakaraang administrasyon. Good ba? Anyway, so yan po. Yun lang po ang gusto kong ikwento sa inyo. Itong mga kwento-kwento nito ng mga marites na ito na gustong patalsikin yung Pangulo natin na parang excited Doon ako nainis. Parang excited. Excited na magkudeta?
medyo related po itong lesson natin ngayon dito sa huwag sanang si Bongbong Marcos never yan na ayaw yan na magde-declare ng martial law. Kasi sobrang mabait nga eh. So ngayon, September 23, itong bonus lesson natin. September 23, 1972. Appearing on statewide television, President Ferdinand Marcos declares martial law and refers to the previous day's ambush on Defense Secretary Juan Ponce Enrile. He forbids demonstrations and announces the closure of newspapers, television, and radio stations, as well as the imposition of a curfew. Ito po yung pinakagusto ko sa martial law era, yung curfew. Siyempre yung iba, yung mga pasaway, ayaw ng curfew. Pero kami dito sa barangay, ako, family ko, father ko, gustong-gusto ng curfew. Dahil yung mga kabataan, alas 9 pa lang, nasa bahay na at matutulog na. Hindi yung nagkakalat-kalat dyan sa kung saan-saan madilim na kalsada. So maganda. At kaya nga po yung ginawa, yung curfew na yan, dahil nga dyan, yung mga kabataan very unruly na po. At ito yata ang gusto nitong mga yellow aliens. In the ensuing days, hundreds were arrested. Andito kasi are arrested. Past tense. Including his foremost political opponents, Senators Benigno Aquino Jr. and Jose W. Jokno. Okay? So, yun po. So, yung martial law po, talagang na-declare siya, practically na-declare, officially, September 23. Nag-umpisa yung pagko-curfew. Same day, no. Same date, September 23, 1974. In China, ang liliit po kasi ng mga letra eh, nahirapan ako. Vicente Paterno and Li Chang, Philippine and Chinese representatives, sign letters providing China's supply of crude oil to the Philippines. Ay, crudo pala sila noon. Pero ngayon, di ba, bumibili sila sa ibang bansa. Also, September 23, 1983. Fast forward. 2 demonstrations, one along Ayala Avenue and the other in Rojas Boulevard, leading to the United States Embassy, are stopped with tear gas and truncheons. Ito po yung kinaiinisan ng mga dilawan, yung mga pasaway na dilawan. Yung mga pagtitirgas at kasi nga naman, demonstrasyon ng demonstrasyon, rally-rally. Kayo yung nanggugulo. Pinapatahimik na nga yung nung Pangulo yung sitwasyon, pero nagpupumilit kayo. Kaya anong magandang gawin sa inyo? Di hulihin kayo. Arestuhin kayo. Inaayos na nga yung takbo ng gobyerno. Pero kayo, ewan ko ano pang mga hinihingi ninyo. Demokrasya. Wala bang demokrasya?
ang libre-libre nyo nga na magsisigaw dyan sa kalsada? Demokrasya kayo. Bakit pinasara yung mga dyaryo at saka mga radio stations saka television stations? Kasi po, puro na lang yung balita, puro kontra government. Anti-government. Just as today. Diba lagi na lang na laging kontra sa gobyerno. Hanggang ngayon, itong mga yellow media, kung when they refer to Bongbong Marcos, parati na lang na the son of the dictator. Tama. He was never a dictator. Mga ano kasi kayo mga nalason kayo ang mga isipan ninyo. Yan ang objective ng mga dilawan. Ang lasunin ang inyong isipan na hanggang ngayon, yun ang inyong pinangangalandakan na naiimpluwensyahan na tuloy ninyo yung present generation. Kita mo? Kaya, yun ang danger. Sabihin ninyo na masama yung martial law. Tumino nga yung mga tao Kailangan kasing isuppress kapag matigas ang ulo, pinapalo, di ba? Anong gusto ninyo? Nagre-rebelde kayo tapos gusto ninyo haplusin kayo? Dinidisiplina lang kayo ng ama ng tahanan. Ako, I welcome that kasi lumaki kami sa palo Lumaki kami sa latigo. Nasobrahan nga lang. But even then, hindi kami nakaramdam ng pagkasuklam sa magulang namin. Nandoon pa rin yung pagmamahal. Mahal pa rin namin yung magulang namin. At ngayon namin nare-realize na kailangan pala yun. Yung palo, yung latigo, yung latay, kailangan yun Kaya, kawawa po yung mga anak ngayon, mga kabataan ngayon, mga anak na hindi nakatikim ng palo. Not unless na talagang born mabait yan, na hindi talaga kailangan ng palo. Mayroon po mga anak na ganon. Mayroon mga ganon. Kahit hindi disiplinahin, hindi pagsabihan, hindi pagalitan, may kusa. Kusang may inborn sa kanya yung maturity, yung talino, kahit bata. But, majority po ng kabataan ay talagang likas na matigas ang ulo. Kailangan talaga ng latigo. Nasa Bible yan Kapag ang anak hindi mo pinalaki sa palo, magiging palalo. Kaya hindi na kami nagtatanim ng sama ng loob sa magulang namin na nasobrahan po kami sa disiplina. Sobra. Walang araw na walang latay. Hindi naman naging masaya, pero at least kaysa naman pinabayaan lang kami na naging palalo, okay na yun. Natuto kami na kumbaga naging strong ang aming character. Kapag ang bata pinabayaan mo lang na ganyan-ganyan lang, kagaya ng nangyayari po ngayon, nagrereklamo ang mga parents ngayon na parents na po, magulang na ang takot sa anak. Pag nakikipagkwentuhan ako dito sa mga taga rito, ba't nyo hinahayaang ganun? Ganun na po talaga ngayon tanga. Hindi nyo dapat isusuko ang inyong otoridad bilang magulang. Yan po ang narinig ko sa aking papa. Nung ako isusuko ang aking bandera ng pagiging magulang. Kahit anak ko, kaya kong ipakulong pag nagkasala.
Oh. Ako okay sa akin yun. Kasi kung ikaw magulang, alam mong nagkamali ang anak mo, maling-mali na dapat ikulong, dapat parusahan, hindi po tama. Hindi tama na iligtas mo ang anak mo sa parusa. Dahil uulit at uulit yan. Hindi po ako nagpaparinig, Secretary Remulla. Hindi ko kayo pinapatamaan. Serious. I'm speaking in general terms. Kapag nagpatalo ka, ikaw magulang ka, kapag nagpatalo ka sa anak mo, ngayon, talagang talo ka hanggang sa tumanda kayo. At yung mga anak ko, sa observation ko lang, sa haba na ng panahon na nilagi ko dito sa planeta, ang naobserbahan ko po, mas mapagmahal sa magulang yung mga anak na pinalaki sa disiplina, palo, kaysa doon sa mga anak na pinalaki na palalo. I'm very sure of that. Dahil nakikita ko, mas tumatanaw ng utang na loob sa magulang yung anak na nakatikim ng sakripisyo, ng sakit, ng latay. Yun ang ibig ko sabihin. Mas nagtatanaw po ng utang na loob yan sa magulang. Kasi, ginawa kayong matino. Straight. Kapag kayo ay pinalaki sa disiplina. Hindi ko naman sinasabi na ang disiplina puro palo. Pwede rin namang talk. Palo kapag kinakailangan. At usually, mas kailangan talagang paluin. Diba? Believe me. Sinisip ko na. Believe it or not. Humaba na naman ang kwento ko. Baka wala naman nga atang nakikinig sa akin. Kanina pa nga siguro nag-skip eh. Nag-sign off. Salita ako ng salita. Wala naman nakikinig ata. Anyway, para na lang dun sa mga ghost na nakikinig sa akin, may nanonood na ghost sa akin. Doon sa mga buhay na nanonood sa akin, have a nice life. Doon sa mga ghost, have a nice death. Diba? Thank you for watching and see you ghost and not ghost in my next vlogs. Pero ngayon matutulog muna po ako after I posted this. Ipo-post ko muna din. Matutulog ako kasi wala pa po akong tulog. Kaya tingnan mo, haggard. Maraming salamat po mga kababayan at sana po ay nakapulot kayo ng konting aral sa ating talakayan. At see you in my next vlogs. Peace.